Magandang gabi po sa inyo lahat. Kayo na nga lamang ang nagsisilbing suki ng palatuntunan ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ako po'y natutuwa dahil nag-submit na ng mga videos ang mga bata. Mahigit pong doble nung nakaraan. 29 kids ang nag-participate po sa Bible memorization. Salamat din po sa inyong mga magulang na nag-encourage. Meron pong kahihinatnan ang pagsisikap na ginagawa natin sa ating mga bata. Hindi natin ito masusukat sa ngayon. Pero umasa tayo na ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Kaya patuloy pa ho tayo magsumikap kasi hindi naman titigil lang yung pastor na magbigay ng mga talatang sasauluhin hanggang wala pang pasok sa eskwela. Kaya pasensyahan lamang at yung mga naunang nagpasa dapat ay na-deliver na ang kanilang mga kaloob. Pero si Israel ay nagkasakit ng 3 araw. Hanggang ngayon ay nagpapalakas pa. Ngunit bukas, bantayan lamang natin. Sana may deliver sabay-sabay kung hindi man sa susunod na araw. Ang pangako ko po sa inyo, kahit yung mga hindi nakatapos ng pag-memorize, ay bibigyan din natin ng kaloob. Ang susunod po nating sasauluhin ay ang aklat ng Jonas. Siya po ay merong 4 na kapitulo lamang. Alam po ba ninyo na kung bibilangin ang talata, mas mahaba pa ang Genesis 24 kaysa sa aklat ni Jonas kasi binibilang-bilang ko parang 17 yung unang chapter, tigsa 10 yung chapter 2 at chapter 3, tapos 13 talata lamang yung chapter 4. Kaya pag samasamahin ninyo, mas maiksi ito na dihamak kaysa dun sa pinagtangkaan ng mga bata na Genesis 24. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon. Baka napapagod ang mga bata na magsaulo. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon. Kung hihigit sa 15 araw ang kailangan, pagbibigyan po natin ng mga bata para makapahinga ng ilang araw. Gayunman, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa inyong mga buhay. Sundan po ninyo ako sa pagbasa ng ating pagbubulayan sa Efeso chapter 2 verses 1 to following. Nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napasailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati kayo kabilang sa mga ito, namuhay kayo sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay, nakasama niya at pinapungkasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Magandang gabi po uli. Ang ating cross-reference ngayong gabi ay ang John chapter 3 verses 1 to 7. Sundan po uli ninyo ako at mamaya tuloy-tuloy na ang ating pagbubulay. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos.
Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak muli. Sinabi natin na hiwalay kay Kristo ang isang tao ay patay. Sabi sa binasa natin kanina, kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Hiwalay kay Kristo, we are spiritually dead. Nawala ang kakayanan nating umugnay sa Diyos. Nawala ang ating spiritual sensitivities. Yung mismong buhay ng Diyos na kanyang inilagay sa atin nung si Adan ay kanyang hiningahan ay nawala, namatay. Tayo'y buhay pero spiritually dead. At ang malungkot pa dito, sabi ni Pablo, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa kinamumuhian ng Diyos. Walang kapag-apag-asa na tayo'y magmamana ng kaharian ng Diyos. O sinabi ni Pablo, hindi kayo maaaring pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi natin, ang wala kay Kristo ay sumusunod sa takbo ng sanlibutan ito. Sila ay alipin ng masamang nasa ng kanilang laman at pag-iisip. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Walang kapag-apag-asa ang tao na makabalik sa Diyos kung sa kanyang sarili lamang. Kaya sabi ni Pablo, napakasagana ng habag ng Diyos sa atin na nung tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo kanyang muling binuhay. Tayo'y binuhay. Sa Ingles ay sinabing made alive. Made alive o quickened. Ang sabi naman sa King James, made alive, He made us alive. Muling binuhay. Etong karanasang ito ay tinatawag ng mga theologians na regeneration. Sa aming mga laiko, tinatawag namin itong born-again experience. Ang paksa natin ngayong gabi ay papaano ba ipinanganganak na muli ang isang tao? Ito isang matandang tanong, katulad ng tanong ni Nicodemo, papaano ipanganganak na muli ang isang tao? Sa English Bible, lalo na sa King James Bible, 2 beses lang binanggit ang salitang regeneration. Una, ginamit ito ni Jesus. Pangalawa, ginamit ito ni Pablo sa kanyang sulat kay Tito sa Kabanatang 3, talatang 5. Unahin muna natin ang gamit ng salitang regeneration sa pagtuturo ni Jesus. Sa Mateo 19:28. Sa Mateo 19:28. Ang sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. Sa ibang salin, sabi dito, verily, I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye shall sit to the 12 thrones of Israel. Sa pagbabago ng daigdig, ang sinasabi ni Jesus. Tawag niya dun sa pagparito niya at babaguhin niya ang daigdig
ang ginamit ng King James ay regeneration. Katotohanan, ito isa ang Biblia. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pag nakaupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan ng Israel. Yung regeneration ay isinalin sa matandang salina sa pagbabago ng lahi. In a wider sense, yung regeneration ay tumutukoy sa pagpapanibago ng daigdig sa kanyang muling pagbabalik. Babaguhin niya ang daigdig, mag-set si Jesus ng tinatawag nating new order. Pagdating sa Apokalipsis, chapter 21, verse 5, sinabi ng Panginoon na nakaluklok sa trono, ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay. Balikan ninyo sa inyong Bible yan, sa Revelations 21. Sasabihin daw ng Diyos na nakaluklok sa kanyang trono, ngayon, babaguhin ko na ang lahat ng bagay. Balikan natin para maging tulong sa ating pag-unawa. 21, babasahin ko sa verse 3 para makuha ninyo ang context. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiring niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko na ang lahat ng bagay. Kaya sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sa bagong daigdig, yung mga dating bagay ay papalitan ng isang bagong kalakaran o new order. Ang tawag ng Bible dyan, regeneration. Sa panahon daw na yun, inihula naman ni Isaiah sa chapter 2 verse 4, Isaiah chapter 2 verse 4, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikidigma at mawawala na ang digmaan. Sa bagong daigdig, ay sinasabi dito na yung mga gamit pandigma ay gagamitin daw na gamit pambukid. Halimbawa, yung tabak daw ay gagawing araro at yung sibat ay gagawing gapas. Sa bagong daigdig, aalisin na ang mga armies. Aalisin na ang hindi na kailangan ng armas, kaya hindi na kailangan ng sundalo, hindi na kailangan ng pulis. Sapagkat ang kapayapaan ay lulukob sa buong daigdig. Basahin naman natin sa Acts 3 verse 13 para makuha pa natin ang buong kahulugan. Acts 3:13. Okay. Tama ba ako? 3:13. Okay. Sundan lamang po ninyo ako. 3:13. Mali po yata ang pagkasunod. Pero ito po ang sinasabi sa talata. Whom heaven must receive until the time of restoration of all things. Mananatili daw si Jesus sa langit hanggang sa i-restore ang until the restoration of all things. Iisang bagay ang tinutukoy ng regeneration sa gamit ni Jesus. Pagbabago ng daigdig, bagong kaayusan. Ang sabi dito sa Tagalog, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago. Kaya yung regeneration ay panahon ng pagbabago.
Okay, yung pala ay nasa 3:21, Acts 3:21. Mananatili si Jesus sa langit hanggang hindi dumarating yung panahon ng pagbabago o restoration of all things. Ibabalik ng Diyos ang daigdig sa bagong kaayusan, katulad nung panahon bago magkasala si Adan. O anong pagkagandang daigdig yon. At salamat na makakasama kita sa isang bagong daigdig. Tingnan naman natin ang gamit ng regeneration sa sulat ni Pablo kay Tito upang ipaliwanag naman yung individual regeneration. Yung pagbabagong buhay ng isang tao o yung new life o new birth. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yung bagong kapanganakan ay tinatawag na regeneration and renewing. Pagbabago. O bagong pagsilang. Pagpasok sa kaharian ng Diyos, wika ni Jesus. Bagong kapanganakan. Hindi daw ito sa pamamagitan ng gawa ng tao, ni sa kalooban ng tao. Ito'y dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya, how do we define regeneration? Sabi ng isang pastor it is the implantation of new life upon a believer. Ang regeneration daw ay yung proseso na itinatanim ng Diyos ang bagong buhay sa isang sumasampalataya. Yun ang regeneration. Yun ang bagong kapanganakan, ina-implant ng Diyos. Kasi wala nga sa ating sistema yun eh. Yung life of God na yun, wala sa ating sistema. Kaya yung life of God o yung new life, ina-implant ng Diyos sa buhay ng isang sumasampalataya. At yun ang tinatawag nating regeneration. Ang pagtatanim ng bagong buhay sa puso, sa espiritu, at kaluluwa ng isang tao. Kumbaga, ina-installa ng Diyos ng divine nature. Kaya yung bagong buhay, sabi kayo, nilikha nila lang kay Kristo, created in Christ. Yung bagong buhay ay nilalang, nilikha kay Kristo ng Espiritu Santo. Kaya yung regeneration ay tinatawag nating rebirth, tinatawag na new creation, tinatawag na new man. New man. Sabi sa sa 1 John 3 verse 9, maganda itong talatang ito. Sa Juan 3:9, 1 John 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. Kaya yun daw yung isang taong ipinanganak ng Diyos o tinanggap ng Diyos ay merong bagong buhay na galing sa Diyos. Sa lumang Tagalog, ang binhi ng Diyos ay nasa Kanya. Alam ba ninyo yung salitang binhi ng Diyos sa Greek ay sperma? Sperm. Parang nakakatawa, pero yun ang sinasabi ng Bible. Na we have the sperm of God. Na itinanim ng Diyos yung sperm na yon sa atin. Kaya ang ipinanganak sa atin ay yung isang pagkataong maka-Diyos. Itinatanim ng Diyos yon. Yung life of God. Kaya tayo'y born of God. Sabi sa John 1:13, Juan, sa Ebanghelyo ni Juan 1:13, born of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Born of God. Kaya ang isang born again, siya ay born of God. Siya ay regenerated. Binuhay siya uli ng Diyos. Ni-recreate uli siya ng Diyos para maging kwalipikadong makapasok
sa kaharian ng langit. Pagdating sa 2 Peter 1:4, maganda rin itong talatang ito. Sa ikalawang Pedro, tama ba yun? Ikalawang Pedro 2:4. Mali na naman ang aking, 1:4. Sandali, tingnan natin. Okay, hindi bale. Kasi sabi doon, we are partakers of divine nature. Tayo daw ay nakabahagi sa kalikasan ng Diyos. Sa padalawang bahagi naman, kanina dinefine natin what is regeneration. 2 Peter 1:4. Okay, 2 Peter 1:4. Yung maling interpretasyon kung ano ang regeneration. Ang mga Roman Catholic ay naniniwala na ito ay baptismal regeneration. Kasi ang sabi daw ni Jesus ay ganito, malibang ang isang tao ipanganak sa tubig, yun daw ay bautismo, at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kahit saan talata mo naman tingnan at ipinaliliwanag ang muling pagsilang o ang bagong kapanganakan, ito'y palaging tumutukoy sa isang panloob na pagbabago, hindi sa isang panlabas na ritual. Pangalawa, ang tubig sa Biblia ay sagisag ng paglilinis. Katulad ng sinabi sa Efesos 5:26 na nililinis daw tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, pwede natin pakahuluganan, ayon sa pangkalahatang turo ng Biblia, na ang tubig na tinutukoy doon ay ang paglilinis. Katulad na sinabi sa Tito, through the washing of regeneration. Tayo nililinis ng Diyos, hindi ng tubig ng bautismo, kundi ng salita ng Diyos na naririnig natin. Kaya sila ay naniniwala sa infant baptism kasi nga, kailangan ka ngang mabinyagan para ka makapasok sa kaharian ng langit. Pag masasakti ng bata, ginagawa natin yung mabilisang pagbibinyag na hindi na tinatawag ang pari. Kahit sinong binyagan, sabi nila, ay pwedeng magbinyag. At tawag natin dun sa ugaling Batangas at Marinduque, buhos. Yun daw ay katumbas din ng binyag ng pari, ngunit mabilisan lamang. Bakit kailangang binyagan ang bata kahit hindi pa nakakaintindi? Dahil sabi nila, hindi nga papasok sa kaharian ng Diyos kung hindi muna binyagan o ipanganak na muli sa pamamagitan ng binyag. Palagay ko yun ay maling deduction ng mga passages sa Bible. Dahil kailanman at pinag-usapan ng bagong kapanganakan sa Biblia, ito'y tumutukoy sa pagkilos ng Espiritu Santo sa puso ng tao at hindi nangyayari sa pamamagitan ng panlabas na ritual. Pangalawa, kung ang kahulugan ng tubig do'y binyag, at kung kailangan ng binyag para makapasok sa kaharian ng Diyos, bakit yung nakapako sa krus ay nakasama ni Jesus sa paraiso? Gayong hindi naman siya nabinyagan. Yan ay isa sa patunay na mali ang pagkaunawa nila ng talatang iyon. Hindi tayo naniniwala sa infant baptism at hindi tayo naniniwala sa baptismal regeneration dahil hindi yun ang mismong itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, meron pang isang maling paniniwala na hereditary, na kapag naligtas ang magulang, naliligtas din ang mga anak.
Kasi ang sabi daw ni Pablo dun sa jailer, sumampalataya ka at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya pag born again ang magulang o ang nanay, ligtas na rin ang kanilang mga anak dahil sabi, pati yun ay nadadamay sa kaligtasang tinanggap ng mga magulang. Mali ding deductions yun ng isang passage sa Biblia. Sa totoo lamang, ang ibig sabihin noon ay, kung ikaw ay sumasampalataya, maliligtas ka. Ang pamilya mo, they could be saved. Yun ang ibig sabihin. They could be saved. Maaari din silang maligtas. Hindi sila ligtas pag sumampalataya magulang. Ang ibig sabihin ng talata ay, they could be saved also. Hindi sinasabing pag ikaw ay sumampalataya, ay automatic na mga anak mo ay ligtas din. Pangatlong maling kahulugan na regeneration, ipinapalagay ng ibang tao na yung pagbabago ay regeneration. Hindi po. Ang tawag ko doon ay reformation, pero hindi regeneration. Ang tao ay hindi naliligtas dahil siya nagbago. Halimbawa, isang former addict o sexually immoral o notorious criminal, sila yung nagbago. Marami namang taong nagbabago. May mga taong hindi naman kailangan maging Kristiyano para magbago. May mga taong talagang nagbabago. Ngunit hindi yun regeneration. Yun ay reformation. Ang isang nagbago ay hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ang hinihingi para makapasok sa kaharian ng Diyos, you must be born again. You must be born again. Kasi kahit nagbago, still they are spiritually dead. Ang papasok lamang sa langit ay mga spiritually alive. Hindi kasi pinagpasasama ang buhay at patay, hindi pinagsasama. Paanong ang isang unregenerated person ay hindi papasok sa kaharian? Bibigyan ko kayo ng 3 matibay na patunay sa Biblia kung bakit imposible na yung isang unregenerated, yung hindi nakaranas ng tunay, sinasabi kong tunay, kasi merong nagbiro na parang merong COVID pero hindi halata, meron ding Kristiyano, parang hindi din halata, nag-claim lamang ng Kristiyano pero hindi totoo. As to his understanding, he cannot know the things of God. Sa 2 Corinthians 2:14, sa 1 Corinthians 2:14, pasensya na kayo sa aking pamali-maling pagtatala. Kumpleto ang tala, mali lang ang pagkakasulat. Kaya pag narito na ako sa harap ay doon ako nag-aapuhap. By this time, sana tama ito. 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu, para sa kanila kahangalan ng mga yot, di na nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay di mauunawa lang sa paraang espiritual. Ang isipan nila, spiritually impossible na kahit magpakabait-bait at napaka-religyoso ng isang tao, kung bakit hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. As to his understanding, hindi niya maiintindihan ang mga bagay na espiritual. Kahit na ang isang Kristiyano tila mahina, ngunit kung siya'y tunay na mananampalataya, merong isang parte ng kanyang pag-iisip na natatagos pa rin ang salita ng Diyos at ng pagkaunawang galing sa Diyos. Dahil yun ay kasama sa pagkakalalang ng Diyos sa bagong buhay na nasa Kanya. Hindi sila maaaring tumanggap ng anumang spiritual na bagay kasi nga sila spiritually dead.
they cannot understand the things of God. As to His will, sabi dito, sa Romans 8 verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ano ang problema ng hindi mananampalataya? Hindi niya kayang sumunod. Kahit anong gawin, hindi niya kayang sumunod. Kasi nga, patay kahit yung kanyang will, yung kanyang kalooban ay gapos. Hindi. He cannot follow God. Hindi, sabi ni Pablo, hindi nga maaari. Hindi maaari. And by nature, he cannot please God. He cannot please God. Without faith, he cannot please God. Ang tatlong dahilan kung bakit ang isang unregenerated person ay hindi talaga papasok sa kaharian ng Diyos. As to his understanding, nadimlan. As to his will, gapos. As to his affection, he cannot please God. Paano papapasukin sa kaharian ng Diyos? Kahit ang pinakamabait na tao hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Balikan natin si Nicodemo. Sabi dito sa verse 1, dito sa John 3 verse 1, may isang Pariseyo. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Pariseyo? At pinuno ng mga Hudyo. Siya isang mataas na opisyal ng relihiyong Hudyo. Siya ay napaka-deboto, siya ay napaka-masunurin sa kautusan. Istrikto. Pinupuna nga nila si Jesus kapag medyo sala ang kilos na Jesus ayon sa kanilang paniniwala sa kautusan. Kung pagdating sa relihiyoso, sa moralidad, ang taong ito'y papasok sana sa kaharian ng Diyos. Ngunit sinasabi ni Jesus, kahit ikaw, dapat kang ipanganak na muli para makapasok sa kaharian ng Diyos. Naroon ako sa patatlo. Kanina, dinefine ko yung regeneration. Padalwa, diniscuss ko yung maling paniniwala tungkol sa regeneration. At pangatlo, i-discuss ko naman yung pangangailangan. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, pagka lumang Bible ang binabasa ninyo, ay katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Medyo emphatic ang dating sa kaugalian ng mga Hudyo kapag inulit nila yung katotohanan, that's something serious. Hindi mo dapat ipagwalang bahala yon. Sinasabi ni Jesus, Nicodemo, sinasabi ko ito sa iyo, ito'y napaka-importante. Yun ang ibig sabihin. Nung, verily, verily, I say unto you, malibang ipanganak na muli. Kaya sa uli sabi niya sa verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Itinuturo ni Jesus na ang kapanganakang muli ay isang universal need. Kailangan ng buong mundo. Kailangan ng lahat ng tao. Kailangan ng relihiyoso, kailangan ng makasalanan. Kailangan ng mga nag-aakalang sila'y banal. Kailangan ng mga taong pusakal na makasalanan. Lahat. Religious leader, mahigpit na tagasunod ng kautusan. At kahit sila na mga Hudyo na naniniwalang sila ang bayan ng Diyos, na sila'y ligtas, na ang kalinga ng Diyos ay nasa kanila. Sinasabi ni Jesus, na kayo, na ikaw Nicodemo, kasama na lahat ng mga kasama mo, at mga kababayan natin, kailangang makaranas ng kapanganakang muli.
Sinabi ni Jesus, malibang, unless, yun ay nagpapahiwatig na walang ibang paraan. Meron bang ibang paraan? Kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, unless, malibang, walang ibang paraan. Ang kailangan ay mabago yung ating nature. Mula sa pagiging makasalanan, patungo sa isang taong ipinanganak sa isang bagong buhay. Hindi pagbabago ang hinihingi, kundi ang pagbabago ng espiritu, pagbabago ng diwa. Huwag kang magtaka, sabi ni Jesus. Sapagkat palaisipan kay Nicodemo kung paano mangyayari yun. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka na kailangan mo rin, kahit ikay mabuti at punong-puno ng relihiyon, huwag kang magtaka. Kailangan mong ipanganak na muli para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo kailangan ng relihiyon mo para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kailangan yung bait mo para makapasok sa kaharian ng Diyos. Iisa lang ang kailangan mo, ang ipanganak sa kaharian ng Diyos. Isang malaking pangangailangan. Hindi mo kailangan ang pinag-aralan mo para makapasok doon. Tayong lahat ay makasalanan sa puso't isip. At kailangan yung ating nature mismo ang mga mabago. At hindi ang ating ugali. Yun ang paniniwala natin na kailangan baguhin ang ugali. Kasi ang tingin natin, kapag mabait, tatanggapin ka ron. Kapag magiling ka makisama, tatanggapin ka ron. Pag hindi ka abusado sa kapwa, tatanggapin ka ron. Yan ay isang bagong kaisipan na itinuturo ni Jesus, na hindi yan ang kailangan. Hindi ang pagbabago ng ugali ang kailangan, kundi ang pagbabagong pangloob na tinutukoy dito. Tingnan ninyo ang puso ng tao kapag Diyos ang tumitingin. Kuminsan kasi, tinitingnan natin ang tao at pinaghahambing natin ang mga tao. Kaya para sa tingin natin, ay may papasok sa langit kahit na hindi na siya born again. Sa Genesis 6 verse 5, and God saw that wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought and of his heart was only wicked continually. Isipin mo yan. Paano tatanggapin tayo sa langit? Ay, ang takbo daw na ang ating isip ay palaging masama. Yung atin daw, every imaginations and thoughts, lahat ng ating intents and motives was only wicked. Pandilang description na only wicked continually. Kahit pinakamabait na tao, wicked sa paningin ng Diyos. Kailangang likhain muli ng Diyos ang isang panibagong tao sa loob mo. Dahil yung dating ikaw, hindi tatanggapin sa langit. Ang mga talatang ito'y naglalayong dalhin ng tao sa kanyang pangangailangan sa kapanganakang muli. Sa mga katuwid, prerequisite ang kapanganakang muli. Kaya, ang unang ginawa ng Diyos ay tayo'y binuhay na muli. Kasi anumang nilayo ng Diyos ay hindi mangyayari malibang tayo'y buhayin niya muli. Si George Whitefield ay nangaral sa
tekstong ito sa John 3 verse 3 to 7 ng more than 300 times. Pambira yun. Ano. Totoo lang, ito, padalawang mensahe ko pa lamang sa aking buong buhay. Sa aking 25 years na preaching. Padalwa pa lamang. Pero si George Whitefield ay nangaral sa tekstong ito ng mahigit 300 beses. At yung mga tao nakakarinig sa kanya ay nagtanong isang araw. Ang sabi, bakit yan po nang yan ang tekstong inapangaral ninyo? At ang sagot niya, dahil kailangan mong ipanganak na muli. Yun ang sagot niya after 300 times preaching. Sabi niya, dahil kailangan mong ipanganak na muli. Kaya palagi kong ipangangaral ang mga katotohanan ito. Sa totoo lang, sa oras na ito, ang daliri ng Diyos ay nakaturo sa bawat isa sa atin, nagsasabing, kailangan mong ipanganak na muli. Kung hindi mo pa nararanasan ito. Ngayon, paano po mangyayari yon? Yun ang ating pang-apat na sasagutin. Yung paraan. Paano pong mangyayari iyan kung siya'y matanda na? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo. Huwag kang magtaka, sabi ni Jesus. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig at maririnig mo ang ugong nito. Hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang ipinanganak. Ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Balik tayo. Paano po mangyayari ito? Sa paliwanag ni Jesus sa prinsipyo ng pagsimoy ng hangin, talagang sinasabi niya na may paliwanag dito, but there is a mystery in it na hindi mo siya 100% ma-explain. Hindi mo siya 100% ma-explain. Pero kinuha ni Jesus ang kapangyarihan ng hangin at ang hiwaga nito para kahit pa paano maintindihan natin. Kasi sabi niya, gayon ang ipinanganak sa Espiritu. Kaya ang regeneration o yung born again experience ay kapanganakan sa Espiritu. Kaya lalo namang nagulumihanan si Nicodemo. Nararamdaman ninyo ang galaw ng hangin, naririnig ninyo ang ugong, pero hindi ninyo alam kung saan galing at kung saan paroroon. Sa katatanong ni Nicodemo, sinabi ni Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang bagay na ito? Naku, patay tayo dyan. Dapat pala para maging guro, kailangan maipaliwanag natin ang mga bagay na ito. Parang hindi tayo qualified na preacher kapag hindi natin may paliwanag ang bagay na ito. Dapat alam natin. Kasi sabi ni Jesus, dapat alam mo yan, guro ka eh. Kailangan naroon tayong basic na pagkaalam kung ano ang kapanganak ng muli. At alam naman natin ang kailangan natin ng spiritual understanding to comprehend spiritual things. Sasabihin natin na ang muling kapanganakan ay himala. Himala at hiwaga. Himala at hiwaga ng Diyos. Ngunit kahit papaano ay pinipilit ng Diyos na ito'y maintindihan natin kahit bahagya lamang. Kung paanong ipinaliwanag ni Anghel Gabriel kay Maria, kung paano siya maglilihi. Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y isang dalaga. At sabi ni Gabriel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan at banal ang ipanganganak mo. Sa palagay ninyo, naintindihan ni Maria lahat yun? Kung paano yun?
May bahagyang ipinaunawa ang anghel na bababa sa iyo ang Espiritu Santo and the Holy Spirit shall overshadow you. Lililimang ka ng Espiritu Santo. Hindi naman niya nakitang bumaba ang Espiritu Santo at yung anino'y tumakip sa kanya. Ang ipinaliliwanag lamang ni Gabriel ay yung operation ng Holy Spirit at yung pagkilos ng Diyos, yung 100% na pagkilos ng Diyos para mangyari yung kanyang sinabi. 4 na bagay ang gusto ko maintindihan ninyo sa paraan. Regeneration is by the will of the Father. Sabi, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. John 1:13. Basahin natin ang Juan 1:13. Akala ko'y maiksi lamang ang ating pagbubulay ngayong gabi, pero mahaba pala. 1:13. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Parang medyo malabsaw ang pagkakasalin. Sa English ay, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Kalooban ng Diyos. Ang kapanganakan muli ay kalooban ng Diyos. Inakda ng Diyos. Kung hindi luloobin ng Diyos, walang ipanganganak sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung loobin ng Diyos, kahit yung taong sa palagay mo imposibleng maborn again, yung sobra katigas ang ulo at kalooban, yung sobra kapusakal sa kasalanan, isipin mo na ang pinakamasamang tao ay maaaring maborn again if it is the will of the Father. Kahit naman ang pagsilang natin sa mundo, it's the will of the Father. Ang agent lamang ay ang pagmamahala ng ating mga magulang, pero ang nanay ay ang kalooban ng Diyos. Kasi bago pa tayo pinanganak, yan ang will of God. Walang taong ipinanganak sa mundo, kahit pa yung putok sa buho ang hindi ka pahintulutan ng Diyos, the will of God. It is by the decree of God. Kasi yung proseso ng pagbubuntis, sabi ni David, at sa bahay bata ng aking ina, nilikha mo akong bata. Kaya merong Diyos na nag-akda na lahat ng yun, gumawa ng lahat ng yun, kung paanong nabuo ang bagong pagkatao, na hindi natin alam kung paano nabubuo ang bata, ganun din nabubuo ang pagkatao by the will of the Father. Hindi ba? It's the will of the Father kung sino magiging lalaki, kung sino magiging babae. It's the will of the Father. Hindi yan choice ng magulang, ng tatay. It's the will of the Father. Kaya inaturing nating rebellion yung lalaki ka, magpapalit ka maging babae. It's rebellion against God. Kasi against the will of the Creator who made us. Ngayon, pagdating sa will of the Father, dalawang bagay ang pinaniniwalaan kong totoo. It's by decree and by commands. Ano ibig sabihin ng by decree? Yung niloob ng Diyos noong pangkauna-unahan, mangyayari yun. Walang makakahadlang doon. Itinakda na ng Diyos yun. Pero merong will of the Father na by command, halimbawa, inutos niya ang isang bagay, nasa iyo kung susundin mo yun o hindi. Pwedeng hindi masunod yun. Kasi yun ay tinatawag kong will of God, but by commands, hindi man yung by decree. Ngunit ako'y naniniwala na yung kapanganakang muli ng inyong lingkod ay by the decree
of His sovereign will. Na pag makakakilala ka sa Diyos, makakakilala ka talaga sa Diyos. By the will of the Father. Padalwa, by the work of the Holy Spirit. Ang ihip ng hangin ay katulad ng paggalaw ng Espiritu ng Diyos. Merong paggalaw ang banal na Espiritu. Balikan natin yung sa Genesis. Babasahin ko lang ang Biblia para maintindihan natin. Sa Genesis chapter 1 verse 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kaya madilim at walang anyo ang digdig. Ngunit naroon ang Espiritu sa ibabaw ng tubig. Sa panahon ng paglikha, ang Holy Spirit ang nag-execute. Hindi natin maintindihan. Kasi ang Father ang lumikha, pero nilikha daw niya sa pamamagitan ni Jesus, kasi wala daw nalikha kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nakita ninyo ang Trinidad, ang Kadyusan, ay presente sa paglikha. Naroon ang Amang nagsasalita, at lahat ng sinalita ay pinangyayari ng Anak, at naroon ang Espiritu Santo na kasamang tagapaglikha. Kaya ako'y naniniwala na gayon din sa paglikha ng bagong pagkatao ay ginawang posible ng ating, sa kalooban ng Ama, ginawang posible sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at in-execute sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nahihirapan ba kayong unawain? Kung paano, nahihirapan din akong ipaliwanag ito sa inyo. It is the work of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay makapangyarihang kumikilos para ikunbik ang tao, para ipakita ang kanyang kasama at kasalanan, para akayin sa pagsisisi, para liwanagan ang kanyang pag-iisip, para itulak siya sa pangangailangan sa isang tagapagligtas. Lahat siya gawa ng banal na Espiritu. Paano nakikita ng makasalanan ng kanyang spiritual needs? Dati naman din niya nakikita. Pero pagbaba ng Espiritu sa kanya, binubuhay ang kanyang Espiritu, nagkakaroon siya ng spiritual awareness, spiritual needs. At siya ay ina-transform ng Holy Spirit into a new man. Into a new man. Ako'y naniniwala na may pagkakahawig ito sa naranasan ni Maria ng isang taong ipinanganganak ng Diyos ay nilililiman talaga ng banal na Espiritu. Because it's only through His power maaaring mangyari ito. Kaya nga, tayo ipinanganganak ng Espiritu. Yung pangalawang pagkatao ay ipinanganak ng Espiritu. Ang Espiritu ang nanganganak. Paano ba yun? Hindi natin alam yan kasi parang nung ipinanganak tayo, alam lamang natin na ipinanganak tayo, alam natin buhay tayo. Ganon din ang kapanganakan muli. Hindi mo alam yung eksaktong oras, yung eksaktong araw. May mga taong inapalis, pag tumanggap, alis na mo yung araw na ikaw ay tumanggap sa Panginoon kasi yun ang iyong spiritual birth. Ako naniniwalang, bago pa dumating yung pagtanggap na yon, meron ng buhay na inilagay sa iyo ang Espiritu Santo kasi paano mong tatanggapin si Kristo kung ikay patay? Paano kung sasampalataya kung ikay patay? Kasi kaya ako naniniwala na sa biyaya ng Diyos ay merong divine help na nauuna. Merong some form of spiritual life na nauuna for you to receive eternal life. Nung panahon ng Pentecostes, bumaba ang banal na Espiritu para sabay-sabay na nangyari. Sila'y nagsisi, sila'y naligtas, sila'y napuspos, parang sabay-sabay na nangyayari.
Pero ang gusto sana natin ay yung utay-utay, gutay-gutay para maintindihan natin ang bawat proseso nito. Pero tatlong totoo, it is by grace. Ano nga ni kanina? By the will of the Father, by the work of the Holy Spirit, by the grace of God. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas. Ang kapanganakang muli biyaya. Wala tayong kahit na anong kontribusyon dito. Kahit yung ating pagsisisi, hindi atin. Yun ay bigay ng Diyos. Yung pananampalatay, hindi atin. Yun ay bigay ng Diyos. Ang kapanganak ay hindi atin. Yung bigay ng Diyos. 100% nasa Diyos ang credit. Hindi ko lamang sinasabing, hindi ko lamang ina-define yung grace as a free gift. I-define ko rin ang grace as a free help. It's a divine help by the help of God. Kaya natin natatanggap si Kristo because there is a help coming from God. Kasi yun ang ibig ko sabihin ng by grace. Ibig sabihin walang bayad. Pangalawa ay sa pamagitan ng kanyang tulong. Pang-apat, by the word of God. Sabi ni Pedro, sapagkat sa unang Pedro, kung tama ako ha. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Tayo daw ay isinilang na muli sa bisa ng buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at walang kamatayan. Sa talatang ito, ipinaliliwanag naman ni Pedro ang papel ng salita ng Diyos sa bagong kapanganakan. Ito daw ang nagsisilbing binhi. Naroon ang buhay ng Diyos, kanyang salita. Kaya yun ang kapag nasik sa puso mo, ay sinusundan ng banal na espiritu sa puso mo, at yun ay ang Espiritu Santo rin ang magpapasibol. Katulad ng sabi ni Pablo, na ako ika ang naghasik, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapasibol. Ang Diyos ang nagpapasibol. Kaya ang means of regeneration is the Word of God. The agent of regeneration is the Holy Spirit. And the author of regeneration is the Father. Kaya isa-isahin natin, the author of regeneration is the Father. The means of regeneration is the Word of God. The agent of regeneration is the Holy Spirit. Complete. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na nahasik sa puso ng tao, ito ay tumatagos. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa puso ng tao. Ang sabi ng Bible, the law of the Lord is perfect, converting the soul. It's converting the soul. Kaya yung salita ng Diyos, pag tinanggap daw ng Espiritu, merong conversion na nangyayari. It converts the soul. Kaya, kailangan magkaroon ng conception. Kailangan mahasik ang salita ng Diyos. Dahil yun ang means ng regeneration. Ako'y naniniwala na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inihahan dyan ang puso ng tao at ginagawang isang matabang lupa. Ako'y naniniwala na ang isang taong malugod na tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay isang matabang lupa at ginawa ng Espiritu Santo na maihanda ang lupang yun para mapaghasikan ang salita ng Diyos. Kasi mula doon sa lupang yun, lilikha ang Diyos ng isang bagong buhay at pagkatao.
Hindi ba sa Biblia, yung puso ng tao sa talinaga ni Jesus ay yun ang lupa? Katulad ng naghasik na at iba't ibang may batuhan, may tabing daan, may dawagan, may matabang lupa. Yun ang puso ng tao. At ang binhi, ang salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo lamang ang may kayang magbago ng tao. Naiintindihan ba natin na nung nilikha ng Diyos si Adan? Si Adan ay putik. Minasang putik kung paanong kami nung maliliit pa ay gumagawa ng manikang putik. Kamerang putik. Kung ano-ano, basta yari sa putik. Pero ang Diyos, parang batang nagmasa ng putik. Talagang putik. Pero nang hiningahan ng Diyos, ang alabok na lupa ay naging isang living soul. Ako'y naniniwala na may pagkakataon sa buhay natin na kailangan nating ipanalangin ang hininga ng Diyos ay bumaba mula sa langit. Sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang mag-communicate ng buhay. Wala nang iba pa. Siya lamang ang pwedeng makalikha ng buhay. Hanggang putik lamang ang kaya nating anyuan. Pero ang Diyos ang magbibigay buhay. Kaya kung ikaw ay sa leader, hilingin mo sa Diyos na bumaba sa kalagitnaan ninyo ang kanyang buhay. Kung ang iyong ministry patay, hilingin mo ang banal na Espiritu na ipadala yung hininga ng buhay. At kung meron sa palagay mo tiyak na mapapahamak, na siya hiningahan ng Diyos at nang siya ng kanyang Espiritu na may mabuhay. Yung binhi, siya ay parang container of life. Ang liit-liit lamang ng binhi ng mustasa. Sa atin kasi, ang mustasa ay gulay. Sa Middle East, ang mustasa na tinutukoy ni Jesus, isang malaking puno. Pero merong isang Hudyo na lumapit sa akin at nagbebenta ng $1 na parang isang kurut lamang ng buto ng mustasa para maintindihan ko lamang kung gaano kalaki yung buto ng mustasa na tinutukoy sa Biblia. Aba, ay mas maliit pa pala sa buto ng aratilis. Pero sabi ni Jesus, kapag yun ay tinanim, nagiging sa malaking puno, malabay ang mga sanga at doon dumadapo ang mga ibon at doon na rin sila nagpupugad. Para sa akin ay isang magandang ilustrasyon ng buhay na tinanggap natin galing sa Diyos. Ito'y nag-attract na rin ng buhay. Namumuga dito ang iba't ibang klase ng buhay. Kung ang ating mga branches ay mga patay, wala ding buhay na ma-attract, wala ding dadapo doon, wala ding magpupuga doon, wala ding sisilong doon. Kayo ba'y sumasampalataya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na maaaring pag-umpisahan ng isang bagong buhay? Ang binhi ng Diyos sa buhay ng isang tao ay ang kanyang salita kung saan pwede siyang lumikha ng isang bagong buhay. Taglay ng binhing iyon ang lahat ng potensyal ng isang malaking puno. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad ninyo sa buto ng mustasa. Kaya ang tinutukoy talaga ni Jesus
ay ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. At ang itinutukoy ni Jesus kay Nicodemus ay tungkol din sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagpapakilala kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa, ang Ebanghelyong tinutukoy natin na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Kung ikaw ay katulad kong pastor, ay palakasin mo ang iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kasi sa pamamagitan din noon, magkakaroon ng buhay, bagong buhay ang mga tao. Salamat sa kanyang salita. Hindi ko man naipaliwanag ng lubos kung paano tayo naipanganganak na muli. Palagay ko'y nabigyan ko kayo ng sapat na kabatiran para kahit paano maintindihan natin ang ating pinagdaanan at kung paano natin maaakay ang iba na upang makaranas din ito. Bago ako magpaalam, gusto kong sabihin, kailangan mong may panganak na muli. Tayo po'y manalangin. Salamat, makapangyarihang Diyos, na niloob mong mapag-aralan namin ng isang napaka-pamilyar na topic, ngunit kami hope sa kaalaman. Pagpalain mo po ito, alam kong ito'y minsaheng pakikinggan, ilang araw pa, pagkatapos ng gabing ito. At sino mang makakapanunood sa mga bukid kung saan naroon ang aming mga kapatid, ay magdala ng pagpapala at kaligtasan sa marami. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po muli, Pastor Manny, nagpapaalam at bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Purihin ng Diyos.